Masarap mabuhay nung walang kinikimkim sa iyong mga puso. Para bang ang buhay ay ayaw mo nang matapos dahil ang puso mo ay nag-uumapaw ng isang dalisay at isang mapayapa at punong-puno ito ng pagmamahal. Hindi lamang sa iyong sarili, kung hindi pati sa iyong kapwa. Ang tinuturo ng Biblia sa pag-ibig ay napakalawak at ito'y nagpaparemind sa atin na kailangan nating talagang gampanan bilang isang tunay na mananampalataya ang wagas at ang kahulugan ng pag-ibig. Kaya dito sa ating episode 2 ng Learn to Live Yourself in Love, matuto tayong mabuhay ng may pag-ibig. O bakit kaya? Hindi ba lahat naman tao ay may pag-ibig? Lahat naman ng tao ay may puso na handang umibig. So, linawin lang po natin ang pag-ibig na nagmumula sa sanlibutan ay ito yung makasarili, at ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, ito yung genuine, at ito ang dapat nating gawin, at ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Anyway, shoutout sa lahat ng ating mga subscriber, lahat ng mga sumusubaybay ng ating channel. Ay ako'y bumabati sa inyo ng mapayapang araw, at nawa ay magaan ang lahat sa mga patuloy nating pakikibaka sa buhay. Nawa ay madama ninyo ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. So, hanguin po natin ang ating pong pag-aaralan sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan, unang Korinto chapter 13 verses 4 to 7. Ganito ang sinasabi: ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, kapag tiwala, punong-puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Napakasarap pakinggan ang mga kahulugan ng pag-ibig na ito. So kaya tingnan po natin, ang sabi nga sa verse 4 ay ang pag-ibig ay matiyaga. Mga kapatid, nasubukan nyo na po ba yung tiyaga ninyo? Yan po yung unang sinabi. Yung tiyaga po natin ay lakipan natin ng pag-ibig, o yung ating tiyaga ay bunga ng pag-ibig mula sa Diyos. Meron pa, magandang loob. Ay pagka sinabing magandang loob, ito po ay unconditional. Wala pong kapalit ang ating paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Hindi po ito naniningil. At dahil bunga ito ng iyong pag-ibig, ay kaya ginagawa mo ang pagiging mabuting tao mo. So lalo ngayon sa panahon at nalalapit na barangay election, mga kapatid at mga magulang, suriin po ninyong mabuti kung sino'y karapat dapat at mayroon yung magandang loob na manunungkulan sa ating mga barangay. Ano po? Ano po yan? Napakahalaga po ng magandang loob. Hindi mainggitin. Kung nararamdaman mo ng ibang pamilya o yung kapitbahay ay pinagpapala
mga kapatid, huwag po tayong mainggit. Deserve po nila yon. Ngayon, kung ikaw ay maiinggit, sabihin na lang natin na gawin mo silang inspirasyon para maging katulad nyo rin sila. Gawin po natin inspirasyon, huwag po tayong maiinggit dahil hindi bunga ng pag-ibig yan ang inggit. Hindi mayabang o mapagmataas. Kung meron kang nagawa na isang magandang accomplishment, meron kang na-achieve, gumraduate ka sa pinakamataas na degree, hindi pinagmamataas, hindi ito bunga ng pag-ibig. Kung hindi, ito'y makasarili at yung sarili mo lang ang itinataas po. Iwasan natin to. Hindi magaspang ang pag-uugali. Kinokontrol po nito yung wagas sa pag-ibig, yung pong ating attitude. Hindi po ba? Kailangan, sabi nga, less talk, less mistake. Kaya iniisip po muna yan. Sinasala ng puso natin bago tayo magsalita at bago tayo gumalaw, bago nating gawin ang dapat. Kaya napakabuti po dahil sa Panginoon talaga namang lagi nating iniisip yung kapakanan ng kapayapaan, hindi yung para-bara lang sa pagkilos. Hindi makasarili. Yung mga selfish dyan, mag-share naman kayo, magbahagi naman kayo. Hindi lang material ang isinishare. Kung hindi yung mga talent at saka skill po ninyo at dito po sa aming planta ay ako po ay natuto dahil shout out Kuya Max Melchor, ay ikaw ang aking mentor dito. Although na si Pastor Bobot Melchor ay nag-exit na po siya at pastor po siya ngayon. So sila po ang aking mga mentor dito at tinuturuan po nila ako yung kanilang mga natutunan dito. Ganun din si Sir Alex Hernandez. Shoutout po Sir Alex. Salamat sa iyong pagtitiyaga sa akin at hindi po kayo naging selfish sa inyong mga natutunan at kaalaman dito sa planta. At kahit paano ay mayroon akong napulot. Although na hindi ko kayang pantayan ang inyong mga kakayanan, malaking bagay na po yung ibinahagi po ninyo sa akin. So ano pa, hindi magagalitin, mga kapatid. Hindi raw tayo magagalitin. Alam niyo po ba, pag ang isang tao ay magagalitin, ibig sabihin dalawang bagay po yon. Sa isang pagkakataon, yung mood po natin, yung moody natin, pwede nating gawin na yung araw natin sirain natin sa pamamagitan ng yung ating temper. Pero pwede po nating gawin naman na maging behave naman po tayo. Kaya nasa sa atin po yun. Huwag tayong magagalitin. Isipin lang po natin, yung Diyos natin lagi mabait sa atin. Ay tsak, lagi tayong mabait. Hindi mapagtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Pag nakadinig tayo ng ikatututo natin sa ating kapwa, kinokorek tayo, at tanggapin po natin yun. Huwag nating sabihin tayo perfecto. Mga kapatid, nagkakamali po tayo. Sabi ko nga sa mga vlog, ay yung ating kapwa ang nakapupuna sa atin, pwede natin baguhin ang sarili po natin. Makinig lang po tayo. Yan po yung angel ng Panginoon. Nagsasalita na nga po sila para mabago po tayo. Kaya wag po tayong magagalit sa kanila. Kaya yung humingi ng tawad sa'yo, ay patawarin nyo na. At yung galit, wag po nating hayaang lumubog ang araw para habang sa pagtulog natin, dala-dala po natin ang galit na ito. Hindi nito kinatutuwa ang masama. Ayan, siyempre naman. Sino bang taong matutuwa doon sa masama maliban doon sa malayo siya sa Diyos? Siyempre, sino pa bang kalaban ng Panginoon Diyos kundi si Satanas? Siya lang ang natutuwa sa gumawa ng masama. Ibig sabihin, kung natutuwa kayo at gumagawa ng masama, alam na this kung saan ka
Sa halip ay nagagalak sa katotohanan, yun po importante, yung masaya tayo sa katotohanan dahil alam natin ang katotohanan ay ang Diyos. Itinuturo nito ang wagas na pag-ibig. Ang pag-ibig ay matiisin. Oh, yan. Matiisin po tayo sa katotohanan, sa pag-ibig ng Diyos. Mapagtiwala, puno ng pag-asa. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Go lang ng go. Mga OFW, go lang ng go hanggang sa ma-achieve natin ang ipinangako at ang ating pagtityaga. Magbubunga rin po ito. At ang huli, ang sabi, nagtityaga hanggang wakas. Mga kapatid, walang nanalo sa simula. Oh, hindi ba sa basketball? Sino ba ang nananalo? Yung bang first quarter na lamang sila na 100 o yung last quarter na lamang ng 1? Oh, hindi po ba? Walang nanalo sa simula. Mga kapatid, mananalo tayo sa huli. Doon sa kung saan tayo tutungo, doon tayo mananalo. Kung saan ang finish line, doon na sa atin masusukat ang panalo. Wag po tayong give up. Magtuloy lang po tayo. Kaya ito po tinuturo na matututo tayong mamuhay na may pag-ibig. Ito nga po yung binanggit sa banal na kasulatan. Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan, sapagkat ang buong kautusan ay natupad sa pagtupad ng isang utos na ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, mga magulang, kung wagas at tunay ang pag-ibig natin sa Diyos, ipakita natin sa ating kapwa. Dahil ang ating kapwang nakikita natin, pag inibig mo ito, kahit magkagalit kayo, sigurado ako, mas higit na mamahalin mo ang ating Panginoon Diyos. Pero kung ang kapwa mo, na meron kayong tampuhan, nag-alitan kayo, at hindi mo ito inaibig, mga kapatid, huwag nating sabihin, mahal natin ang Diyos. Dahil nakita natin ating kapwa, hindi natin inibig, sigurado ako, hindi rin natin maiibig ang ating Panginoon Diyos. Kaya yun po ang iniiwan niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.